Time check, it's 1:21 in the morning. Nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 1 dahil meron na naman tayong biyahe. Papunta tayo ngayon sa China! Kung natatanong nyo, saan sa China? We are going to Chengdu in China. First time kong pupunta sa Chengdu at wala akong prior knowledge about it. As in, pag sinabi mong China, ang niisip ko, Shanghai, Shenzhen, Sorting Center, Beijing, yan yung mga naisip ko pag sinabi mong China. Pero yung Chengdu, wala akong idea. We were invited by a travel agency called Now We Travel. At may kasama tayong mga content creators for this trip. Kasama rin natin yung mga staff ng Now We Travel. Yung Chengdu, China, it's popular because of the giant pandas. May research center din dito about mga giant pandas. Tapos dito rin sikat yung spicy Sichuan cuisine. Tapos maganda din yung mga sceneries dito. And according to some friends, ano talaga siya? Sikat na popular travel destination. Ako lang talaga hindi updated. So, here's a few reminders. Ginawan ko na ito ng TikTok video. Pero, as a Filipino traveler, kailangan mo talaga ng visa papunta sa China. And, lalagay ko dito ang mga requirements, basic requirements, para makakuha ka ng visa sa China. Nauna kami ni Architect Dax. Yes guys, please do not forget to report and block this channel. Correct. Yun yung gagawin natin. Sa mga nanonood dito na 100 viewers, 100,000. Ano tinanong sa'yo sa immigration? Wala. Wow. Kasama mo yun. Yun lang. Oo. Tinuro ko. Ako, ang tinanong sa akin ay kailan ako babalik ng Pilipinas. Yun lang. Chengdu. Dax, mayroon ka bang idea kung ano yung Chengdu, China? Wala. Honestly, doon ko lang nalaman yung Chengdu nung briefing. Oh, architect, ano masasabi mo sa sa architecture ng NAIA Terminal 1? Ang ganda, sobrang luma. Pero di ba iconic to? Pero ano to it was designed by a national artist. Locsin. Leandro Locsin. Para sa mga ibang tao, ang kilala nilang Locsin ay si Angel Locsin. Pero para sa mga architect, kagaya mo, si Leandro Locsin. Para sa mga mahilig mag-art, kagaya ko, kilala ko siya as a national artist. So, makikita mo yung mga aeroplano. If I'm not mistaken, ang design concept nito is Philippine Eagle. Talaga? Pero may hindi ba sa Magic? Hindi. Pero sige. Ano meron? Para sa content mo, mag-magic tayo. Okay. Para sa viewers mo. Alam mo ba ito? Sa cloud? Yeah. Sa cloud This eh? sponge ball tawag dyan. Tapos, i-compress mo. Tapos ganun. Isang bola ko ito? Secret. Ganun yun. Yan. Yung mabilis. Yan. Yan. Ayan. Open mo. Ay, mistis ko. Hindi pwede to. Hindi pwede. Hindi pwede. Bakit? Hindi ko alam kung pwede. Ano yan? Pre-prepare mo talaga yan? 4 days yung trip namin sa Chengdu. So, ngayon ay May 20. Vlog na siya. Kaya no, nag-vlog na ako. ROI yan I-ROI natin to dahil hindi siya mura. Ano tinanong sa inyo sa immigration? Work. Yeah. Ikaw rin? Oo. Activate. Gumamit kayo ng clock code ko, Uji Baviera Clock. Nag-ano kami. Bumibili kami ng eSIM sa China. Ito yung ginagamit namin eSIM. First time clock user. Yeah. Gamit na nila yung mga sarili nilang clock codes. Ay, ginamit ko yung code mo. Yeah, activated na yung clock ko. Thank you sa 5% discount, Buji. Using Buji's code. Uji Baviera Clock. Tulong ng 5%. So, nasa aeroplano na kami at seatmate ko si Architect Dax. Wala kang choice. At ang swerte ko dahil nasa favorite seat tayo, ang window seat. Hindi lang siya basta-basta window seat. Nasa exit door ka rin. Ang luwag ng legroom mo. Ito naman. Luwag ng legroom. 1 feet pa yan.
Pero ano mo, to be honest, ayoko na sa emergency door. Ayaw mo? Ayoko ng responsibilidad sa buhay. At responsibilidad Di naman para sa mangyayari. buhay ng ibang tao. Pero anyway, first time ko sa Air China. First time ko ba sa Air China? Yeah, same. Nung pupunta ako ng Europe, dapat Air China yung isa sa mga options ko. Pero wala. Malinis yung read the manual for the emergency exit. This word is cannot be too To open. okay. Okay. 然后 you can play here. Can I just put it here? Not allowed. Okay. But, hindi daw pwede yung bag sa ilalim. Alam mo, lagi pa naman ako naglalagay bag sa ilalim ng upuan ng nasa harap ko. Kasi mas convenient yun sa akin. So apparently, hindi daw pwede. So, we have to say goodbye to my bag. Here. Yes. What's your name? My name is Luke, Luke? and when I see this in the vlog, when he's successful, I will hopefully see myself. What's your name on YouTube? Fuji Babiera. Type it right. O, di ba may foreign subscriber na ako? You guys Come in. wanna... I sure. Yes. Thank you. Wow. This is free? Free. Oh. Can we take home? No? Take home. Can we take home? Put it in our bag. Go to Philippines with this? No? We can? Get out of the plane here? We run away this, put it in the bag. Very easy. It's okay? So long. Oh my God, pwede mag-uwi daw ng blanket. Sana, I hope that's, she understood the question. She said yes. So to Air China, if you find us, not allowed. No, it's okay. Thank you so much. Thank you. We're just joking. Oh my God, baka tuloy tayo tirador ng mga libreng blanket. Okay, so it's not allowed. No. Well, she originally said yes, so you can only push that far. Are you planning to take it home? It depends. It depends. It is quite cold in England. I might need it. Okay, so alam na po natin kung sino ang tunay na tirador ng mga kumot. Ang laki ng compartment ng Air China. Is this your first time flying Air China? My first time, yeah. What can you say about the plane? Normally when I fly with like Thai Airways or Qatar or Kuwait, they all have screens. This is the first like international flight I've had where there's no screens. Maybe because it's a short trip. It's short, but even when I go to like Thailand, which is like 3 hours, they still have screens. Is this a budget airline? It is a budget. Do you think we'll have free food here? No. I hope so. I think my ticket said I have food included, but My tickets, I cannot understand anything. It's written in you Chinese. book with an agency or direct through the airline. Agency. Me also. Trip.com. Where? Trip.com. Trip.com. Next time, you can book with Now We Travel. Thank you. Is it okay? Bye-bye. Touchdown, China! Yes! Nandito tayo ngayon sa Chengdu, China at may umiyak na bata sa likuran ko. Ganda oh! Kala ko makaganda pare-pares na yung Churono Airport. Ito yung airline namin. China Air. Air China. Nakalagpas na kami sa immigration dito sa Chengdu Chanfu Airport. First impression sa airport, sobrang linis. At sobrang ganda ng architecture. Sobrang convenient and very high-tech. May free drinking water. Tapos, yung toilet nila, nakikita mo kung may gumagamit or kung puno yung toilet.
Sobrang amazing. Bawal lang mag-film sa loob. Pagbaba mo ng eroplano, kailangan mong mag-input ng fingerprint mo. Meron silang self-service device doon. After mong i-input yung fingerprint mo na self-service, pupunta ka sa isang baggage scanning machine na ikaw mismo yung gagawa, ikaw yung maglalagay ng bag mo, ikaw yung magsascan. After noon, pupunta ka sa area where you have to fill out an arrival card. Manually yun. And pagkatapos nun, immigration na. Very easy yung process. Very madali lang. So we are exiting the airport at ito, customs. Welcome to Chengdu. Okay. So, shall we go? May binigay silang Now We Travel Panda. Kasing cute ko. Ganda ng airport. Hello guys, nandito na kami ngayon sa Chengdu. Since hindi pa kami makapag-check-in dahil masyado pang maaga. Time check, it's just 9:14 in the morning. Pupunta kami sa isang public park to check what's happening at kung ano yung ginagawa ng mga locals. So this is a public park in Chengdu. Oh, no autos, bikes, and pets in the park. Unfortunately, bawal ang pets. So I guess, libre lang to at hindi talaga siya super tourist attraction, I guess. Pero dinala kami nila dito just to check kung ano talaga yung ginagawa sa Hindi, parang tourist attraction, namin turista. Now it's just the What's the name of this park? People's Park. The People's Park. People's Park. Dito sa People's Park, meron silang tinatawag na blind date. Kung saan yung mga single na tao ay pwedeng maglagay ng profile nila, ipapaskil nila dito sa park, hahanapin ang other na mga single na tao para kontakin sila, para makipag-blind date. This is just free, pero merong expiration yung application form. Grabe. Ito yung parang online dating, pero park style. Grabe, tingnan nyo. Residents, Chengdu, unmarried, born 1991, working in the state-owned factory, and they got the, he got a new house, apartment. Okay. And he got the mild character, and he is easy to get along with. How do you know if that's true? I don't know. That's just telling you this, but you have to, you have to get along with it. And then you will contact them. Yeah, this is a WeChat number. Grabe, wild. The education, see, and Grabe, hindi ako mag-get over dito sa mga application forms na to. Ito yung mga application forms ng mga single na taong naghahanap ng asawa o tunay na pag-ibig. Kailangan lang nila kumuha ng marriage information form of Romance Garden in People's Park sa admin. Sasagutan nila yung form, ipapa-approve, tapos ipapa-skill. Merong expiration date bago nila tanggalin yung form na nakalagay dito. Kulay pink yung application form ng mga babaeng aplikante at kulay blue naman yung sa mga lalaki. Nakalagay dito yung kanilang age, marital status, kanilang personal information, pati yung preference nila sa gusto nilang maging kapartner. Pwede ka rin maglagay ng picture. Tingnan mo. Actually, first time ko maka-experience na ganito yung klase ng paghahanap ng kapartner in life. Merong mga nasa early 20s at meron ding mga nasa senior citizen age na.
Ito yung tea house area sa People's Park. Apparently sa China, sobrang sikat na mga tea house. It's everywhere. Nagtiti ka ba? May go mag-tea. Nag-ano? Tea. Nagtiti ka ba? Okay, iinom kami ng tea. TEA. What tea is this? Green tea. Green tea. Green tea. Trinay ko dati na maging tea person. Pero milk tea talaga. Nung pupunta ako ng India, sobrang na-addict ako sa chai. Grabe. Tea din siya, tapos may milk. Pero gano'n, parang shot glass lang yung level. On the website, you'll get the name of this tea house. Now we bring you some good snack food. They're cool. Okay. Like this? Stir like this. Let's stir the water. It's so to hot. make it cook. Wrong direction. Wrong direction, like this. Yeah, like this. Like this? Yeah, like this. Here? Yeah. Make it like that. Yeah. Cool it down. You know, in winter day, we won't keep the heat. So this. Am I doing it correct? Yeah, it's okay. It's wrong, right? Yeah, it's okay. Just like this. Okay. I think I wanna eat. Oh, it's still like this. Okay. What is this? What is this? This? Pancake? This is a kind of egg pancake. Egg pancake. Yeah. We heat it on the fire. You know, to make it crispy. Tofu, ziba. It's a kind of glutinous rice with sweet juice, like candy. Okay. Sarap. Yeah, that's a typical Chengdu snack. Hey guys, when you eat this one, can you please show your, performance to the camera? Is this carioca? Ano ba yun? What do you call this? Carioca? This is fried. Fried. Fried, yeah. Sisi. Bye. Harap. Grabe, ang tigas ng candy. Wait lang. Pasensya na hindi ako nakapag-vlog nung papunta namin sa lunch. At maski nung lunch itself, hindi ako gano'n nakapag-share ng clips kasi na-stress ako ng malupit. Apparently, naka-eSIM kasi ako dito sa China. Tapos, kailangan pala, pag gagamit ka ng TikTok, kailangan naka-off yung location mo. Kasi kung hindi naka-off yung location mo sa TikTok, madedetect pa din yan na nasa China ka at hindi gagana yung app mo. So medyo na-stress ako kasi hindi gumagana yung TikTok ko. Hindi ako makakapag-upload, hindi ako makakapag-browse, hindi ako makakapagbasa ng message. So, gumamit na ako ng VPN, ayaw pa din niyang gumana. So, buti na lang yung isa namin kasama dito, bumili sila ng wifi. So, nakikonnect ako. Ginawa ko, nag-take ako ng risk. Dinilit ko yung TikTok app ko, tapos nire-install ko ulit. But this time, minake sure ko na naka-off na yung location. And thankfully, gumana. Pero anyway, yung lunch namin, sobrang sarap. Authentic Chengdu food.
Hindi ko alam kung ano yung mga tawag, pero it's great. Ngayon, pabalik kami sa hotel. Dahil nga red eye yung flight namin. Pagod na pagod kami. At wala kami halos tulog. So, pinapaidlip kami ng tour guide namin from Now We Travel. So, ang plano ko, magtitake ako ng shower for a bit. Tapos magnanap. And magre-ready for our afternoon and evening tour. Pupunta raw sa museum, tsaka manunood ng isang traditional performance. So, dadalhin ko kayo doon mamaya. Pero, ito muna yung neighborhood around our area. Ang ganda, oh. Cute! May mga bahay, oh. Ito ang cute din, oh. Ito may bakery, oh. Tapos may bike din. Cute nito. What is this? Parang hopya. Hello. Hopya? What is called this? What do you call this? Is this hopya? What do you call this? Hopya? No? Not hopya. What's the name? Hopya? Hopya? Is this hopya? No. Not hopya. Okay. Thank you, Shishi. Okay. Hindi kayo magkaintindihan. Ayoko na pinagtawanan nila ako. Narinig ko. Nagtawanan ka? Oo. Tinatanong ko lang kung hopya yun, ano. Okay, anyway, malapit namin sa hotel. See you in a bit. Ito pala yung hotel namin na binook ng Now We Travel. Hello! Kakagaling lang namin sa isang 1-hour nap at ngayon nandito kami sa Chengdu Museum kung saan we'll learn a little bit of history of this city in China. Excited ako sa mga museum na to kasi dito ko nakukuha yung mga story time ko ng mga tungkol sa mga trivia, tungkol sa mga lugar. Tsaka, I don't know, sobrang interested lang talaga ako sa mga history. Sobrang interested ako sa mga facts, sa kung paano nabuo yung isang syudad. At grabe, tingnan nyo itong Chengdu Museum. Hindi ko inakala na museum pala siya kasi para siyang mall. Tingnan nyo. Oh, boom. Diba? Museum yan. Kala mo parang mall eh, no? Wild, wild, wild. Chengdu Museum. Boom. 4 hours yung flight from Manila to Chengdu. Pero mga siguro 2 hours lang yung tulog namin dun. Kasi may libreng food sa Air China. Tapos, siyempre nagdaldalan pa kami ng konti. Tapos hindi ka naman talaga makakatulog ng buo kapag nasa economy flight. Pero, yung mga 1 hour nap, naku, I'll take that. Excited ka naman mag-shopping dito sa napakagandang mall na Chengdu Museum. Grabe, no, hindi ko in-expect na mall to. Ay, na mall, na museum. Ang aming guide from Now We Travel. He's been doing all the work for us. Oh, that's my job. So what did you do? So if you're a tourist, you have to surrender you have to give your passport? Yeah, now I finished this. Give it back to you. Ah, okay. And it's free, right? Is it free? You know, in China, we got almost all the museums for free to the public. You just have to show the passport. Yeah. Just ticket. Thank you. Ito yung ticket niya. Diba si Daxo, busy-busy pa siya. So, picture lang. Oh, back. Selfie.
Content! Ang galing oh. Meron kaming earplug dito. Care of our tour guide ng Now We Travel. Kasi sobrang busy dito eh. Madaming tao, madaming tour guides ng salita. So para maintindihan namin yung sinasabi niya, meron siyang binigay sa aming earpiece. Naririnig namin siya nagsasalita. Ito siya. Ayan siya. Sana naririnig nyo rin siya. Magko-coffee gabi dito sa China at ang coffee namin ay K-Coffee. Coffee. Can we use Visa? How about Visa? Visa. Card. We can? No. So walang card pero pwede daw GCash. Mas mahal lang ng konti. Pwede na yun. Pwede na siguro. May Alipay ba kayo? Sa Gcash. Yeah, okay. Yung Gcash Ali. Okay. So, magbabayad kami using GCash. Alipay. We order here? Can I have iced Americano, please? Thank you. Pay QR code? Yeah. Diba makikita nyo, ito na lang laman ng GCash ko. Send GCash. Can you? Pay abroad with Alipay. Here. Pay abroad with Alipay. Okay. This my coffee? Okay. Thank you. Yay. Thank you. Ano kinuha mo? Coconut? Ikaw? Same. 8/10. 8/10? Parang Spanish latte. Bakit di kayo nagkaintindihan? Kaya kinuha nyo? Strawberry. Ay, apple. Si Boso. Araw-araw siya. So, after the Chengdu Museum, nandito na kami ngayon sa Chinese Opera House dahil manonood kami ng opera. So, excited na ako. Manonood tayo ng opera, no? Yes. Kung sinong operahan. Oo nga eh. Yun nga. Nag-iisip ako kung ano ko. Parang manganganak ba siya? Sorry. Excited. Niisip ko kung makakita ba tayo ng mga lamang loob. Ganyan. Tingnan natin. Abangan natin. Ilan kaya yung anesthesia? Cesarean kaya? O ano? Yung opera. Ganda, no? Sabi. Excited ka na ba makita ng opera? May opera na ako yun. Bimba. Explain kung anong type of architect. Kukuha kami ng ticket sa Opera House. Pero, hindi na kami yung bibili kasi taken care of namin ng Now We Travel. Steven, how much is the ticket here if you buy it like individual? It depends the seat. The seat. It's higher. It depends on the seat. Yeah. VIP seats. The most expensive one would be like 280 or 300 yuan. Ang ganda dun, no? May punchline ka? Punta ka dun, picture lang kita. Ayoko. Paano pupunta dun? Lalangoy ako? From here. Ito ang ganda, oh. Oh, boom.
sala. Parang may mga table na pwede ka pang kumain. Parang nasa sala lang. Merong sunflower seeds, may tea. First time ko magpapalinis ng tenga. May tinatawag ditong ear massage. Dahil inavail namin yung VIP seats, merong extra gift per person. So, pwede kang mag-massage, pwede kang kumuha ng cultural gift, pwede kang magpa-ear massage. At kinuha ko yung ear massage para, ayun, cultural, para cultural heritage experience. Ito na magpapa-ear cleaning na ako. Hello! Hello! Ni hao! I'm afraid. Ako ate o-operahan. Gagi nakakakilit eh. Kabilang tenga naman. Diba? Text muna siya. Ay, may tumawag pa. Yung tenga ko. Shishi. Busy pa si madam. Bago ipagpatuloy ang opera, tawag muna. Grabe nakakakilit eh. As in. Wala nang nangyari. Baka kailangan mo. Hello? Ay, hindi pa siya tapos tumawag. Akala ko tapos na. Feeling ko naman malinis na yung kabilang parang feeling ko malinis naman siya. Pero nakakakiliti talaga yung experience. So, let's see. Hindi pa natin alam ko tapos na siya sa call niya. Baka emergency naman. So, baka urgent. So, mas importante yun kaysa sa tenga mo. Ayan, tapos na siya. Okay? Ayan o, yun na naman. Okay? Thank you, Shishi. I'm done. Tapos na. Kamusta? Masarap. Masaya ko sa massage mo? Sarap. Sa akin, sarap. Nakakakilite. Ikaw, kamusta? Humihilig ka sa kanina. Kaya talaga. Nakuha ba na yung gift mo? Patingin. Keychain, saka magnet o pin. Cute. Panda pa din. Kakatapos lang namin manood ng Opera House and we are on our way to dinner. Ano ba kakainin natin ngayon, Dak? KFC. Jollibee, McDonald's, Pizza Hut. Hindi, I think ititreat tayo sa isang legit, isang legit na Chengdu cuisine. 7:45. 7:45 PM at mataas pa ang sinag ng araw. Ang galing dito sa Chengdu late yung sunset. So kung turista kayo, madami kayong magagawang picturan na may sunlight pa kasi 7 PM, madami pa yung sinag ng araw. Ito na yung restaurant namin.
Hello. Hi. Do it. It's quite crispy. Yung red chopsticks daw ay for public. Ito yung serving chopsticks. Tapos yung black is for your personal consumption para hindi maghalo-halo yung mga laway. Interesting. And that's it for our first day sa ating trip to Chengdu. First impression pa lang ay sobrang ganda na dahil namanghana ako sa Chengdu Tianfu International Airport. Sa totoo lang, sobrang nakakapagod yung first day namin dahil I came from a very tiring days doing work sa Pilipinas. Pero buti na lang meron kaming 1 hour nap. Pero to be honest, pag nag-travel naman ako, very energized naman ako. So our first day was great. I hope nag-enjoy kayo sa ating first China vlog. And abangan nyo dahil meron pa tayong day 2, day 3, day 4. And that's it for today's vlog. Ako nga pala si Buji. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. And don't forget to like and comment. And also share. Let's do this!